Sa kwentong ito makikilala natin si Edna, isang estudyante na biglang nagising sa isang mundo kung saan ang oras at panahon ay tila naglalaro sa kanya. Isipin mo, isang araw ay March, tapos biglang June, at sa susunod na paggising mo, ibang taon na pala. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang panahon, natuklasan niya ang isang misteryosong bato na maaaring may kinalaman sa kanyang kakaibang karanasan. Ano kaya ang koneksyon ng batong ito sa diwata ng panahon? At paano kaya nito binago ang buhay ni Edna magpakailanman? Hello po, ako po si Edna, 19 years old at third year college student. May isa-share lang po sana akong karanasan. Hindi ko alam kung matatawag ba itong paranormal experience, pero sana magustuhan nyo. Nagsimula ito nung 17 years old ako. Normal lang naman ako noon. Normal na estudyante, normal na tao, normal na perception sa oras at panahon. Pero isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Parang nagising ako sa ibang mundo. Yung mga araw na dati kong alam, bigla na lang nag-iba. Nawala yung sense of normalcy ko. Hindi ko na maintindihan kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Parang lahat ng pinaghirapan ko sa school biglang naglaho. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Nagsimula ang lahat noong magpunta kami ng mga kaibigan ko sa isang magandang lugar sa bundok. Nakita lang namin yon sa Facebook. Tapos nagkayayaan na kaming puntahan yon. Habang naglalakad kami doon sa trail, may nakita akong magandang bato. Kinuha ko yon, tapos inuwi sa bahay. Doon nagsimula ang lahat. Nagising ako isang araw, tapos sabi ng kapatid ko late na raw ako sa school. Nalilito ako kasi summer vacation pa lang noon. Sabi ko, bakit ako papasok? Sabi ng kapatid ko, pasukan na raw. Tapos tinuro niya yung kalendaryo. June na pala. Sabi ko, March pa lang nung nakaraang araw. Pinagtawanan lang ako ng kapatid ko. Pagdating ko sa school, hindi ko alam kung anong nangyayari. May mga kaklase ako na hindi ko kilala. Tapos, yung mga kaklase ko, hindi ko na sila kaklase. Sabi ko, anong nangyayari? Sabi nila, bagong sectioning daw. Hindi ko na maalala yung mga sumunod na nangyari. Basta nagising na lang uli ako. Tapos sabi ng kapatid ko, late na naman daw ako. Papasok na ako sa school. Nagtataka na naman ako kasi iba na naman yung mga kaklase ko. Tapos December na raw, naguguluhan ako. Nagpunta ako sa guidance counselor. Tapos sinabi ko sa kanya yung mga nangyayari sa akin. Pinauwi niya ako. Pagdating ko sa bahay, nagising na naman ako. Tapos sabi ng kapatid ko, late na naman daw ako. Pero sabi ko, hindi na ako papasok. Nagkulong ako sa kwarto ko. Nung lumabas ako, kinausap ako ng parents ko. Sabi nila, Edna, anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pumapasok? Sabi ko, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ang alam ko March pa lang, tapos bigla na lang naging June, tapos December, tapos ngayon February na. Sabi nila, anong pinagsasasabi mo? 2019 na ngayon. 2018 pa lang nung huling araw na naaalala ko. 2018 nga ang huling araw na naaalala ko. 2019 na pala. Sabi ko sa kanila, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Basta nagigising ako sa iba't ibang buwan at taon. Sabi nila, bakit hindi ko raw sila kinokontak? Sabi ko, hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa akin. Para sa akin, isang araw lang ang lumipas. Sabi nila noong 2018, bigla na lang daw akong nagbago. Parang nawala yung dating ako. Yung mga kaibigan ko, hindi na ako makausap. Parang may invisible wall na humaharang sa amin. Yung pamilya ko nag-aalala na rin. Hindi nila maintindihan kung bakit ako biglang naging tahimik at malayo. Ang hirap ipaliwanag sa kanila na kahit ako, hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Hindi na raw ako nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Tapos, noong 2019, hindi na ako pumapasok sa school. Hindi raw nila ako makausap kasi lagi akong nagkukulong sa kwarto ko. Sabi ko sa kanila, hindi ko na maalala yung mga nangyari. Tapos nagising uli ako.
2020 na. Doon ko na naisip na kailangan kong isulat lahat ng mga nangyayari sa akin. Kailangan kong ilista yung mga araw na nagigising ako. Kailangan kong i-document lahat para malaman ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Ginawa ko yon. Napansin ko na may pattern pala yung mga paglipat ko sa panahon. Nagigising ako tuwing kabilugan ng buwan. Tapos, iba-ibang buwan at taon ang pinupuntahan ko. Nalaman ko rin na hindi lang pala sa future ako nakakapunta. Minsan, napupunta rin ako sa nakaraan. Sabi ko, ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong taon na ba talaga. Tapos, isang araw, nagising uli ako. Kabilugan na naman ng buwan. Sabi ko, ano na naman kaya ang taon ngayon? Pero nagulat ako kasi 2020 pa rin. Doon ko naisip na baka may kinalaman yung kabilugan ng buwan. Napansin ko na tuwing kabilugan ng buwan parang may kakaibang nangyayari. Parang may invisible na puwersa na humahatak sa akin at nagdadala sa iba't ibang panahon. Parang isang pinto na bumubukas tuwing kabilugan ng buwan at hindi ko mapigilan na pumasok. Baka yun ang dahilan kung bakit lumilipat ako sa oras. Baka dahil sa kabilugan ng buwan, nagbabago yung perception ko sa panahon. Sinabi ko sa kapatid ko yung hinala ko, tapos sabi niya baka raw may kinalaman ito sa mga kwentong bayan. Mahilig kasi sa mga kwentong bayan yung kapatid ko. Sabi niya may diwata raw ng panahon na naglalaro sa perception ko. Tapos naalala ko yung bato na nakuha ko doon sa bundok. Sabi ko sa kapatid ko, baka yun ang dahilan. Kinuha ko yung bato, pinakita ko sa kanya. Sabi niya, baka raw pag-aari yun ng diwata ng panahon. Kaya ganun ang nangyayari sa akin. Sabi ko, ano bang dapat kong gawin? Sabi niya, ibalik ko raw yung bato. Kailangan daw sa ilalim ng kabilugan ng buwan ko ibalik yung bato sa diwata. Tapos, humingi ako ng tawad sa kanya. Ginawa namin yon. Nagpunta kami doon sa bundok. Inabangan namin yung kabilugan ng buwan. Tapos, nung kabilugan na ng buwan, nagpunta kami doon sa lugar kung saan ko nakuha yung bato. Sabi ko, diwata ng panahon, patawad po. Kinuha ko itong bato na pag-aari mo, hindi ko po sinasadya. Pagkatapos kong sabihin yon, may lumitaw na babae na parang nagliliwanag. Ang ganda niya, parang hindi siya mula sa mundong ito. Kinuha niya yung bato, tapos ngumiti siya sa akin. Parang may sinasabi yung ngiti niya na hindi ko maintindihan. Pero alam kong may ibig sabihin. Parang may binigay siyang bagong pananaw sa akin. Isang koneksyon sa kalikasan na hindi ko pa nararanasan noon. Pagkatapos kong sabihin yun, biglang may lumitaw na babae. Ang ganda niya, sobrang ganda. Tapos, kinuha niya yung bato. Ngumiti siya sa amin. Tapos, nawala na siya. Pagkatapos noon, bumalik na uli sa dati yung perception ko sa panahon. Pero may napansin ako, kapag kabilugan ng buwan, parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa akin. Kapag may lunar eclipse, parang nararamdaman ko yung pagbabago sa hangin. Kapag may meteor shower, parang may musika na naririnig ako mula sa kalangitan. Parang naging mas sensitibo ako sa mga pagbabago sa paligid ko. Parang binigyan ako ng diwata ng bagong paraan para makipag-ugnayan sa mundo. Nararamdaman ko yon. Kapag may lunar eclipse, ramdam ko yon. Kapag may meteor shower, nararamdaman ko yon. Kapag may mga pagbabagong nangyayari sa kalikasan, nararamdaman ko yon. Parang may kakaibang koneksyon ako sa kalikasan. Sa tingin ko may kinalaman yung diwata ng panahon sa mga nararamdaman ko. Parang kahit na ibalik na niya ako sa dati, hindi niya ako tuluyang iniwan. Parang may invisible thread na nag-uugnay sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Sa bawat puno na itinanim ko, sa bawat alay na ibinibigay ko, sana maramdaman niya na hindi ko siya nakakalimutan. Sana magustuhan niya ang alay kong puno na simbolo ng aming patuloy na ugnayan. Siguro, binigyan niya ako ng regalo. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Sa ngayon, 2023 na.
Nagtanim ako ng puno doon sa lugar kung saan ko nakuha yung bato. Alay ko yon sa diwata ng panahon. Sana magustuhan niya. Sa kwentong ito, natutunan ni Edna na hindi dapat basta-basta kinukuha ang hindi sa atin, lalo na kung may kinalaman ito sa misteryo ng panahon. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, kita-kits ulit tayo. Tandaan, sa bawat kabilugan ng buwan baka may nagmamasid na diwata.